Ngayon naman po ang ating pong pag-uusapan ay patutunayan ni Lord na mahalaga ang paglalapit sa mga tao sa Panginoon. Ako'y naniniwalang ang kaharap ko ay malapit na sa Lord. Pero patuloy pang lalapit. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi lang ikaw ang lalapit sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, magdala ka rin ng mga ilalapit sa Kanya. At yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Praise God. Tayo po tumayo, pwede pong may I request everyone to stand up again, our feet. Okay. As we read the Bible in the book of Acts, Acts chapter 1 verse 8 to 9. Ayan, with understanding, sabay-sabay po tayo. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu Santo sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Hudiya, Samaria, at hanggang sa buong mundo. Sabihin natin buong mundo. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa Kanya at natakpan siya ng ulap. Ang Diyos po magpala ng Kanyang salita at sa marami pang salitang ating pagbubulay-bulaya. Tayo po umupo na. Explain ko po sa inyo. Ito po ay pangyayari bago si Christ ay umakyat sa langit. 40 days after na siya ay pabuhay, si Kristo po ay namatay para bayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko. Siya ang nagbayad ng kasalanan mo at kasalanan ko. Amen? Siya ay namatay pero after 3 days, siya ay muling nabuhay. Pag Biyernes Santo, siya ay buhay. Sabi mo siyang katabi, pag Biyernes Santo, buhay ang Diyos, ha? Baka ang akala mo pa rin ipatay kasi mag-Holy Week na. Buhay! Pag Holy Week, si Kristo, pag Biyernes Santo, si Kristo ay nananatiling buhay. Okay. So ito po'y pangyayari after na si Christ ay mabuhay na maguli after ng 3 days. Siya'y nabuhay na maguli after 40 days, hinarap niya ang mga disciple. Ang mga disipulo na kanyang pinili ay kanyang hinarap. Wala pong nakakadistract sa likod, ha? Medyo nakikinig po ang ating mga nandyan. So pag nag-uusap po ay medyo ang ating po mga technical ay nag-uusap. Ang ginawa ng Panginoon ay hinarap niya ang mga alagad niya. Yung 12 na nabawasan. Yung 12 nabawas si Judas, 11 na lang. Hinarap niya. At ito ang pangyayari. Si Jesus ay pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit. Ibig sabihin, nasan si Jesus nung time na yon? Nasa lupa. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, after 40 days na siya'y mabuhay muli, siya po ay nagpakita sa maraming tao na siya'y buhay after 3 days. Siya'y buhay. Ngayon, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay 9 yan eh. Yung 8 muna. Nasaan ang PowerPointer ko din eh? 8 muna, ayan. Yan, sige. Verse 8. Yan. Ito po, explain ko sa inyo. Basahin natin. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu, yan po si Holy Spirit, sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Maganda po ito. Nagpakita si Jesus for almost 40 days. At bago siya umakyat sa langit, yung binasa natin sa verse 9, ito ang kanyang sinabi. Ang ganda ng kanyang sinabi. Pagdating ng banal na Espiritu Santo, sino yung banal na Espiritu? Siya si Holy Spirit. Sino siya?
siyang Espiritu ng Diyos. Sino siya? Siya yung iniwan ni Jesus. Ipinangako na pag umalis si Jesus, sabi ni Jesus, hindi darating ang tagapagtanggol kung hindi siya aalis. Guys po natin. Hindi raw darating si Holy Spirit kung hindi aalis si Jesus. Nung si Jesus ay nasa lupa, kung saan siya naroon, dun lang may himala. Limited ang nagagawa ni Jesus bilang tao. Ariyan ba kayo? Bilang tao, kasi siya ay tao. Pero nung siya ay umalis, doon na iniwan si Holy Spirit na ito ang sinasabi, bibigyan niya kayo ng ano meron ka? Bakit? May kapangyarihan tayong kanyang mga anak na totoong anak na nag-surrender ng buhay, na may genuine faith at genuine relationship. May kapangyarihan tayo. Ikaw at ako, nasa online, saan man ito makarating, may kapangyarihan ka kung nananahan sa iyo si Holy Spirit. Ang may taglay na kapangyarihan ay si Holy Spirit. At ang sino mang tunay na anak ng Diyos ay may Holy Spirit. Taas ang kamay ng tunay na anak ng Diyos na nag-surrender ng buhay sa Panginoon. Nasa iyo si Holy Spirit. Siyang may taglay na kapangyarihan. Kaya ikaw ay may taglay na kapangyarihan galing sa banal na Espiritu. Palakpakan natin si Holy Spirit. Bibigyan niya kayo pagdating ng banal na Espiritu Santo sa inyo. Saan darating si Holy Spirit? Sa bawat isang nag-surrender ng buhay. Sa bawat isa, nakaharap ko ngayon, na sinabi mong si Jesus ang iyong Lord and Savior. Sa bawat isa na nag-desisyon ng totoong relasyon kay Kristo, nasa iyo si Holy Spirit. Sabi ko po, nasa iyo si Holy Spirit. Kaya ikaw ay may taglay na kapangyarihan. Pag ginamit mo ang pangalan ni Jesus, may kapangyarihan. Pag nanalangin ka sa Ama sa pangalan ni Jesus, may kapangyarihan. Pag nagpatong ka ng iyong kamay sa mga may sakit at ipinag-pray mo, at ikaw'y totoong anak ng Diyos, may kapangyarihang dadaloy sa kamay mo. Hindi ikaw ang magpapagaling. Ang Holy Spirit na nasa iyo ang makapangyarihan na nagpe-perform ng miracle. Palakpakan natin si Lord. Maunawaan po natin ang linaw. Pagdating ng Holy Spirit, sabi ni Jesus, bibigyan niya kayo. Ang kausap ay disciple. Ang kausap niya ngayon dito ay ikaw at ako. Na pinananahanan ni Holy Spirit. At ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. May kapangyarihan ka na pag ikaw ay nagpahayag sa tao kung sila'y tatanggap kay Kristo. Saan ka man pumunta, gawin mo yan dahil nasa iyo si Holy Spirit na magtuturo sa iyo at ko-convict sa tao para magsisi at tumanggap. Sabi ko, magko-convict si Holy Spirit sa tao para magsisi at tumanggap. Ang kailangan mo lang ibahagi mo si Kristo. Ito ang tinutukoy dito. Ipahayag niyo ang mga bagay tungkol sa akin. Sino yung akin? Si Christ. Na si Kristo ay tagapagligtas. Si Kristo ay totoong Diyos. Na si Kristo ay namatay, inilibing muling nabuhay. Na si Kristo lang ang daan patungo sa Ama sa langit. Ito lang po kayo tumingin, nag-aayos po ang mga technician. Ipapahayag nyo ang mga bagay tungkol sa akin. Mula, saan daw ipapahayag? Kayo pong magsundo. Ipapahayag nyo. Okay naman, okay. Okay na anak. Ipapahayag nyo ang mga bagay
tungkol sa akin mula sa Jerusalem hanggang buong Judea, Samaria, hanggang sa buong mundo, sa Canada, Australia, sa Italy, sa US, sa Batangas, sa Bawan, sa lahat ng probinsya ng Batangas, ipapahayag ang tungkol kay Kristo na si Kristo lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang maliligtas kung hindi makikipagrelasyon kay Kristo. Ipahayag natin yan sa buong mundo. Si Jesus lang ang daan. Si Jesus lang ang nagbuwis ng buhay. Si Jesus lang ang may dugong banal na naglilinis ng kasalanan ng tao. Ipahayag natin yan sa buong mundo. Hindi natin nararating ang buong mundo. Pero through this message, using the technology, naiipahayag yan. Pero ikaw, kahit sa kahanggan mo, sa kaibigan mo, sa kakilala mo, sa birthday ang pinuntahan mo, may nakatabi ka, mag-share ka. Baka kuhanin siya ng hindi handa. Totoong may langit, totoong may impyerno. Papayag ka ba? Ngayong alam mo na may impyerno. Papayag ka ba? Sa kakilala mo'y mapapunta roon kung ikaw ay palangit. Doon nga po sa huli, na hindi ko na po naituloy kanina kasi part 2 po ay next week. Nakalagay po doon sa huli. Kung ikaw ay minasumpungan, naluna sa sakit, hindi mo ba sasabihin sa isang may sakit? Yung lunas, halimbawa ay medicine, halimbawa ay treatment, hindi mo ba sasabihin? Ganon din, mga magulang ko't kapatid, kung alam mo ang paraan, at ako'y naniniwalang alam natin, alam mo ang paraan para maligtas, alam mo ang paraan para makarating ng langit, bakit mo sasarilinin? Hindi mo ba kailangang i-share? Sino nagsasabing dapat? Sabihin natin, dapat ibahagi ang kaligtasan na si Kristo lang talaga ang makakapagkaloob. Ito'y ipinagkaloob ng libre. Kung tayo'y nagpapahiram, tayo'y tumutulong, tayo'y nagsishare para gumaling ang tao, ba't di natin i-share para sila'y maligtas? Andiyan pa tayo. Ang dami natin ginagawa. Baka nakakalimutan natin ang mahalaga. Huwag naman. Kaya ngayon, ang aking pong topic, the importance of soul winning. Mahalaga na yung taong may sakit ay malaman niya kung ano yung dapat gawin para siya gumaling. Magtiwala sa Panginoon. Sinishare natin yan. Pero, katawan to Mahalaga ay kagalingang espiritual. Ang katawan iiwanan. Yes, gagaling. Pero kung babalik sa kasalanan, useless. Ang mahalaga, gumaling ang katawan. Umayos ang relasyon sa Panginoon para pag-alis sa lupa o kung dumating ang Panginoon, kasama siyang sasalubong. Si Inorito sa kaharap ko, maging sa online, ang kasama sa sasalubong sa Panginoon sa himpapawid. Sigurado tayo? Balakpak mo yung kamay, sabi mo, sigurado ako, Lord! Ako'y palangit! At dahil ikaw ay sigurado, bakit hindi mo sabihin sa kaibigan mo? Tanungin mo siya, ikaw ba? Sigurado ka ba? Alam mo yung sasagot? Wala na makakasigurado. At di sabihin mo, dahil ikaw ay sigurado, ako sigurado. Ay, paano? Ayan na. Open conversation na yan. Kaya ito po'y napakahalaga na ikaw ay siguraduhin mong ikaw ay ligtas. Siguraduhin mong ang motibo ng puso mo sa pagpunta rito ay hindi sa nililigawan mo. Hindi sa iyong girlfriend o boyfriend, hindi kanino man, hindi sa iyong life group. Pumupunta ka rito, gusto mong matuto, gusto mong ma-inlove ka kay Lord, gusto mong makapagbahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat ito ang sinasabi. Wala. PowerPointer. Pahayag nyo. Ang bagay tungkol sa akin.
Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea, Samaria at hanggang sa buong mundo. Ano ang lawak ng assignment natin? Sabi mo siya ang katabi, alam mo gayon? Nagawa mo ga? Verse 9, explain ko lang, 9. Pagkasabi nito, tinan niyo kung gaano kahalaga. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit. Habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Ganon kahalaga ang bilin ng Panginoon na bago siya umakyat sa langit, ito ang sinabi niya. Ipahayag si Kristo saan man tayo pumunta. Iniakyat siya sa langit, pero bago iniakyat, ibinilin muna. Ikaw, ako, tayo, lahat ay magpahayag na si Kristo lang ang daan. Si Kristo lang ang katotohanan. Sa Kanya lang masusumpungan ang tunay na buhay. Ang buhay na walang hanggan. The importance of soul winning, number 1. Ito'y mahalaga dahil ito'y utos. God commanded it. Kaya puntahan ninyong lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Tandaan niyo, lagi niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ang sinasamahan ng Panginoon hanggang katapusan ng mundo, na siguradong ikaw ay papasa sa pagsubok, ay ang mga taong totoo ang relasyon kay Lord, totoong nagwi-win ng loss. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, mananatili kang ligtas sa presensya ng Lord na nasa buhay mo. Why? Kasi lagi kang magpapaturo. And then magwiwin ka. Dadalhin mo ang tao sa Lord. Utos siya ng Panginoon. Kaya ang number 1, na makahalagahan ng pagdadala ng tao sa Panginoon. Number 1, ito'y iniutos. Kaya mahalaga ito. Iniutos ng Lord. When Jesus was living, He gave us the Great Commission to go and make disciples of all nations. The Great Commission is not voluntary, but mandatory for all believing Christians. Hindi ito voluntary. Hindi yung pag gusto mo lang. Hindi po. Ito po'y talagang iniutos. Sabi mo sa iyong sarili, iniutos ni Lord bago siya umakyat sa langit. Bago niya iniwan ng Holy Spirit. Si Holy Spirit ay naririyan para pag ikaw yung nagpipreach, may power, may dating sa mga tao. Hindi dahil mo, hindi sa boses mo, kaya ganitong boses ko, nasa akin si Holy Spirit, alam ko may nagaganap sa iyong puso. Ikaw ay nataas ang faith. Ikaw ay lumalakas hanggang mamaya palalayain ka. Hanggang mamaya uuwi kang pinagpala. Hindi dahil sa boses ko. Hindi dahil sa suot ko. Hindi dahil ko. Kundi dahil ng Holy Spirit na nasa iyo at nasa akin. Palakpakan natin si Holy Spirit. So, dapat naroon ng headings. Yung ating title, Importance of Soul Winning, and then number 1. God commanded it. Number 2. Number 2. Ako po kasi kahapon na ay init, lamig. Nag-groundbreaking, pasok sa aircon ng sasakyan. Travel. Pasok sa aircon sa San Fernando. Aircon uli. Init uli sa internal garden. Lamig uli. Pasok sa Ginasel. Lamig sa sasakyan. Then lamig uli. Init uli nung bumaba. Lamig uli. Ginasel. Pero hindi kayang hadlangan ang gawain ng Panginoon.
hindi ang boses ko ang magsasaad ng himala sa buhay nyo. Ang Holy Spirit ang gumagawa at nagpapagaling. Hallelujah, nagpapalaya sa buhay ng bawat isa. Holy Spirit, thank you. Number 2. Ilagay lang yung headings, importance of soul winning, and then number 2, reconciliation back to God. Ang lahat ng tao ay napawalay sa Lord. Ang paraan lang para mabalik ang maraming tao na naggala dyan sa probinsya ng Batangas. Naggala rito sa Bawan. Sila'y hiwalay sa Panginoon kung wala silang surrendered life. Kung sila'y hindi tumanggap ng kaligtasan kay Kristo at ang inaasahan pa rin ay ang mga katuruan ng tao, mga ginawa ng taong sinasamba. Maraming naggala. Hiwalay ang relasyon kay Kristo. Salamat sa Lord, ikaw na nakikinig. Salamat sa Lord, ikaw na naririto, ay ibinalik ang nasirang relasyon mo sa Panginoon ay ibinalik nung si Kristo ay mabayubay sa krus at tinanggap mo ang kanyang pagkabayubay. Tinanggap mo at pinasalamatan mo. Tinanggap mo ang kaligtasan at ikaw ay nabalik ang relasyon kay Kristo. Ngayon, bakit mahalaga ang pagdadala ng mga kaluluwa palapit kay Lord? Para ikaw na nabalik ang relasyon kay Lord, na-reconcile, ay magamit para naman sa iba. Nandiyan ba tayo? Bakit ako ay nakatayo ngayon dito bilang isang pastor, full-time pastor? Bakit? May nagbahagi sa akin. Bakit kayo'y naririyan? May nagbahagi sa inyo. Paano naman yung maraming hindi pa nababahaginan? Sino rito magbabahagi para sila na wala sa Panginoon? Para sila na hiwalay ang relasyon kay Kristo ay ma-reconcile. Sino ang magbabahagi? Taas ang kamay. Sabi mo ako, yun, Lord! Palakpakan natin si Lord, sealed by the blood of Jesus. Dapat. Kawawa naman sila. Alam nating may impyerno. Alam natin papunta roon ang mga taong walang relasyon. Kumilos tayo habang may panahon pa. Ang kaibigan mo, kakilala mo, ang relatives, kamag-anak. Huwag mong huhuntahin pag may pastor na nagpipreach. Ito man ay sa birthday yan. Ako po'y natutuwa. Birthday, first birthday. Doon, nung anak ng aking inaanak sa kasal. First birthday, ang haba ng word. Pinahintulutan. Pero, tinitingnan ko naman parang puro born again na, pero hindi pa rin napigilan. Why? Sapagkat yung nagsasalita, alam niya ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Sinundan pa ng bishop, di dalawa na. Mahalaga kasi ang salita ng Diyos. First birthday, bata ang may kaarawan, pero mahaba ang Word of God. Why? Panahon na. May mga bago rin eh. O kaya may mga datihan na hindi mo naman alam kung ligtas na nga sila. Kaya itinuro salvation. Birthday yun, first birthday. Ako'y nalulungkot kapag may pupuntahan at sabihin, mabilis lang po ang word. Pasensya na kayo, nalulungkot ako, may kalungkutan ako. Okay lang. I need. Kailangan kong sumunod. Hindi naman ako may pahanda. Pero I was so amazed. Haba na preaching about salvation. Kasi yung nagtuturo kot ng vision. Kami kot ng vision. Anong aming gagawin? Kailangan, sabi ni Lord, paano mga tao mababalik kay Lord kung walang magsasalita? Are you listening? We need to speak. Ayun na sinabi sa atin kanina. Bago umalis si Christ. Ipakilala niyo ako. Ipakilala niyo ako. Sabi ni Christ, na ako lang ang Savior. Ako ang healer.
akong way going to heaven dahil si Kristo lang ang may dugong banal. Sabi ko po kahapon sa interment doon sa San Fernando, taas ang kamay na may dugong banal. Naroon pa yung mga taga-Canada, ang dami. Anak ng namatay, ng pumadaway taga-Canada. Mga kamag-anak ng datingan, taas ang kamay na may dugong banal. Siyempre walang tataas. Isa lang ang may dugong banal. At yung dugong banal na yan ang naging pambayad ng kasalanan natin. Kaya magpasalamat tayo. Ikaw, kung alam mo na ikaw ay na-reconcile na kay Lord, magpasalamat tayo, pero wag nating hayaang hindi natin maibahagi sa iba. Preach Christ. Make Him famous. Sino rito magpipreach? Sino rito ang magpapahayag na si Kristo ang tunay na Panginoon tagapagligtas? Reconcile. Itong kahalagaan ng soul winning. Ang soul winner, walang iba kundi ang Diyos. Dahil siya lang may kapangyarihang bumago sa tao. Hindi pwedeng ikaw soul winner ka. Si Lord, without the power of the Holy Spirit, ano mang gawin mo dun sa tao. Pag walang kilos ang banal na Espiritu Santo, useless. Kaya ang palakpakan natin si Holy Spirit. Siyang may kapangyarihan. God Himself is the soul winner. Siya yung kumukuha at bumibihag sa tao para maligtas. Pero tayo witness. Sinasabi natin ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Reconciliation. Yan ang kahalagahan ng soul winning. Yan ang kahalagahan na kailangan mong ibahagi na si Kristo ay nagmamahal sa Kanya. Na si Kristo, wag mong sabihin, galit sa'yo si Lord, ikaw kasi pasaway. Oh, hindi. Nariyan po ba tayo? Huwag mo sabihin nga, ikaw katigas-tigas ang ulo mo, bahala ka sa buhay mo. Huwag po. Ang kailangan nila i-love. Nandiyan ba tayo? Kahit pag gaano katigas ang ulo ng tao, pag kumilos si Kristo, pag kumilos ang banal na Espiritu Santo, mababago siya ng pag-ibig ng Diyos. Kaya kailangan tayo maging loving. Ang padalawang dahilan, ang kahalagaan, bakit kailangan nating i-share si Christ. Reconciliation. Hiwalay ang tao sa Lord. God has given us the ministry of reconciliation that we should go and reconcile people back to God. And soul winning makes it possible to reconcile men back to God only through evangelism. One-on-one evangelism. Para mabalik. Mahal ka ni Lord. Wala na akong pag-asa. Mahal ka ni Lord. Wala na talagang, susukuan na ako, masamang-masama na ako. Mahal ka ni Lord. Andiyan ba tayo? Ano sasabihin nyo lagi? Mahal ka ng Panginoon. Ay, makasalanan siya. Ano sasabihin mo? Galit sa'yo si Lord. Hindi sila mawiwin. Ano sasabihin mo? Mahal ka ni Lord. Kahit ako'y makasalanan, oo. Magsisi ka lang, magbalik loob ka. At higit pang pag-ibig ang mararanasan mo. Church, ayusin natin. And soul winning makes it possible to reconcile men back to God. This mandate originated from the fall of man when Adam sold out to the serpent. And man was cut off from the fellowship he had with God. And this is because man died when Adam and Eve ate the fruit. Namatay ang tao, napawalay kay Kristo, napawalay sa Lord nung magkasala si Eva at si Adan. Nasira ang relasyon ng tao. Kahit pa ito sa loob ng 1 taon, araw-araw ay sabihin, tama pa rin at tamang sabihin. Andiyan ba tayo? Kahit araw-araw ay inyong marinig ito sa akin, huwag niyong pananawaan dahil ito ang tama. Ang maunawaan ng tao, ang dami, billions of people, saan sila pupunta kung wala silang relasyon kay Kristo? Ay nagkasala ang tao. May minanang kasalanan kay Eva at kay Adan nung i-give up ni Eve. Nung sumuyumway siya sa Lord, nakasala si Eva at si Adan. Kinain nila ang bunga ng puno na ipinagbabawal. Sa dami ba naman,
Sa dami ba namang pagkain pwedeng kainin? Bunga ng puno na dapat kainin? Bakit pinakialaman ang ayaw ng Lord? Bakit ngayon, sa panahon ngayon, ganun din? Manalangin tayo. Totoong may langit. At ito ang nangyari. Nasira ang relasyon ng tao sa Diyos. Kaya pinalayas ng Diyos sa garden si Eva at si Adan. Hindi sila namatay, pero sinabi ng Lord, pag kumain kayo, mamamatay kayo. Ang sinasabing mamamatay, mapapawalay. Lahat ng taong ipanganganak na walang tunay na relasyon, hiwalay kay Kristo. Salamat sa Lord, may nag-share sa'yo. Sabi ko po, salamat sa Lord, may nagbahagi sa'yo. Salamat sa Lord, ginusto mo naman, at ito'y si Holy Spirit. Ang part ni Holy Spirit, ikuquicken ka. Ikukonvict ka. Ang part mo'y sumunod, makinig. Hindi mo kaya. Without the Holy Spirit, hindi natin kaya. Ako rito, without the Holy Spirit, wala. Para lang akong batingaw. Especially without love. Wala. Useless. Tinuro ko na yan sa inyo. Kaya, mahalagang soul winning. Una, ito ay mandatory ng Lord. Padalawa, ito ay to reconcile. Yan, importance. Very good. Lakan mo lang yung importance. Huwag mo nang paliitin. Malaki namang space. Reconciliation back to God. Para maibalik ang relasyon. Nasira ang relasyon ng tao sa Diyos dahil ng kasalanan ni Eva. Sino rito ang relasyon ay naibalik na? Sino ang relasyon na ibalik na? Taas ang kamay at magpasalamat sa Lord. Sige, sabi mo, thank you, Lord. Thank you, Jesus, for dying on the cross for me to save, to be forgiven. Thank you, Lord. Huwag ka nang hihiwalay pa. Ano mang mangyari, huwag kang hihiwalay pa. Patatlo. Basahin ko muna ito. So God went ahead to initiate the arrival of Jesus, that through Him, men may be reconciled back to Him. And it's only through soul winning that people get the opportunity to return back to God. Yun lang ang paraan para ibalik ang mga tao. Yung relasyon ng mga tao sa Panginoon. Ang paraan, ikaw ay magbahagi. Si Kristo lang ang daan patungo sa alangit. Kawawa sila. Ngayong alam mo na, nahiwalay ang tao, hindi ka pa magsasalita. Ngayong alam mo na, nang gusto ng Lord, ito ang gawin natin, paalalahanan sila, hindi ka pa rin ba magsasalita? Magsalita ka na. At magsasalita, mag-share na tayo. Amen? Patatlo, salvation from satanic oppression. Una, kailangang ibahagi si Christ dahil ito'y utos para maligtas ang tao. Padalawa, kailangang ibahagi si Christ para maibalik ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos. Kailangang mabalik. Marami, gagala-gala, hiwalay kay Kristo. Ang kanilang ipinalit kay Kristo ay religion. Very religious, but not righteous. Ikaw at ako ay may righteousness of God because of our relationship with Christ. Without the relationship, walang righteousness. He bestowed. Binigay niya sa atin, imputed the righteousness of Christ. No one is only God. But through our relationship with Him, in-impart sa atin yung righteousness ni Christ. Ang nakikita sa atin ay si Kristo. The helmet of salvation, breastplate of righteousness. Palakpakan natin si Christ. Salvation from satanic oppressions. When a person receives Jesus Christ as his personal Lord and Savior, he receives a total package
of redemption. Maniwala kayo. I-preach ko na po ito sa inyo noong pa. Total package ito. So He saved spirit, soul, and body from every attack of the enemy na nararanasan ng bishop, nararanasan namin. We are saved from every attack of the enemy. So are you. Kayo rin. Sabi ko, we are saved from any attack of the enemy. Makita lang sa atin na tayo may liwanag, nasisilaw ang kaaway, lumalayo at hindi ka kayang atakihin. Kailangan nagliliwanag. Ang liwanag ni Kristo sa buhay mo, ang dyablo na nasa dilim, ay nakakulong na. Si Satanas na lang ang nag-i-exist. Pero may meron silang agency. Pero no way! Great is the Spirit of the Lord that is in you, that is in you, that is in me, that is in you, than the Spirit of the Lord, than the spirit of the devil that is in this world. 1 John 4:4. Remember, ang ibinigay na kapangyarihan ay kapangyarihan through the Holy Spirit. Kaya ngayon, full package. Sabihin natin, full package. Ito ang kailangan natin. Kung bakit kailangan dalhin ng tao palapit kay Kristo. Na sila'y maligtas, ito'y utos ng Panginoon, at sila'y makalaya sa pagkakabihag ng dyablo. Ikaw, ako, tayo, lumaya na sa pagkakabihag ng dyablo. In Jesus' name. Lalo tayo na narito sa J1 family. God has given us the power and authority in the inner healing and deliverance. Ang daming pinapalaya ng Panginoon. Yes, marahil hindi instant, marahil gradual. Bakit? Baka pag instant, baka lumayo pa. At least pag gradual, lagi kang may pangangailangan, lagi kang tatakbo kay Lord, lalo kang lalapit kay Lord. At sino nakakaranas niyan, nang mula makilala mo ang Panginoon, hindi ka nalalayo kailanman. Hindi mo mararanasan yung full package. Pag lumayo ka pa, sabihin mo, paalala, full package ito. Kaloob ni Lord. As you have your journey, as you have your life with Him. Nararanasan ko po yan tuloy ko lang, mamaya ako magpapatotoo. Therefore, new birth doesn't only reconcile the person back to God, but also delivers healing to the body, deliverance from all satanic oppression. Naranasan ko po yan. This is why people testify that they got their healing the day they gave their lives to Christ. Hallelujah. It's a total package. Sino rito ang naniniwala? Total package. Hindi lang pang lupa ang blessing. About hanggang langit, magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. Pangako ito ni Lord. Saan ka kukuha nito? Kay Lord lang. Makukuha mo yan sa iyong pagtaya sa loto? Hindi. Sa pangtugtong hindi. Sa pagiging relihiyoso? Hindi. Sa pagsamba sa mga iba't ibang nilikha ng tao, wala kang makukuha. Wala kang mapapala. Kanino mo lang makukuha ang full package? Sa iyong relasyon sa Panginoong Diyos. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. I experienced that and I am experiencing. Simula nang ako'y makakilala sa Panginoon. Kailangan kong itong sabihin sa inyo upang kayo'y ma-uplift ang faith. Nakakilala ko sa Panginoon. Kahit saan ako pumunta, sinasabi ko itong 1986 ako nakakilala sa Panginoon. 1986 na i-release ang aking board exam. Bago ako nag-board exam, Catholic ako. Wala akong relasyon sa Panginoon. Hiwalay yung sinasabi. I'm not yet reconciled. Hindi ako born again. 1985, hindi pa ako born again. Pero nung dumating ang ating bishop, na siya'y pastor pa noon, reverend, sa amin, nag-share ng Word of God, may ipinag-pray yung kapatid ko. Strike sa heart ko ang Word of God. He is the Holy Spirit working in my life. Tinanggap ko ang katotohanan na si Kristo lang ang daan.
para makapunta sa langit. Na ano man ang ihilingin sa Ama, sa pangalan ng Jesus, sa kilos ng Holy Spirit, ay maipagkaloob sa iyo ang panalangin. Sabi ko, naku, ako ay i-release ang board exam. Ako ngayon ay born again na. Instant. Si Holy Spirit ang maparangalan. Si Holy Spirit ang kumilo sa akin. Tinigil ko ang novena. Tinigil ko ang pagluhod pananalangin ng paluhod. Tinigil ko. Mabilis ko pong itinigil. Ako po ang naglilid ng bira ng barangay. Alam niya ni Katiba. Iba Katiba. Taga-Sambat po yan. Katiba. Dadalhin na ng manugang sa abroad. Taga ron po yan sa amin. First time dito. Thank you Lord, nakarating. May nagsama eh. Yan. Oh. Sinama ng kanyang manugang bago aalis ng Suwebes, puntang Canada. Ako po, alam po ng mga yan. May birhen ng barangay na tinatawag. Tama ka, tiba? Ako po ang namumuno. Dalaga pa po ako. Pero nung maborn again ako, alam din nila ang sitwasyon ng kapatid ko. Kaya nakarating ang bishop natin sa amin. Strike agad sa akin ang word of God. Hindi ako nakasunod dahil ko, kundi dahil ni Holy Spirit. Ang bilis po ng pagsunod ko. Tinigil ko lahat. Tinigil ko lahat. Eh bakit? O ba naman ay sabi ng Biblia, ako na may paniwala eh. Ay sabi ng Biblia, ay ba't hindi ko paniniwalaan? Hello? Eh sabi ng Biblia salita ng Diyos di pinaniwalaan ko. Tinigil ko. Bakit? Ang pananalangin address sa Father in Jesus' name. John 14:13, tutugunin ka. Ang panalangin mo dapat ay sa Ama, sa pangalan ni Jesus. You know what? Ay i-release ang board exam ko. Tinigil ko lahat. Sabi ng aking mga magulang, lagot ka. Tinigil mo. Pag nirelease ang exam mo, bagsak ka. Puro gayon ang sinasabi. Sabi ko, hindi. May patutunayan sa akin ng Panginoon. Dahil ako'y naniniwala ang nakalagay sa Biblia ay salita ng Diyos. Ang nagsalitay ang Panginoong Diyos na kapag sinunod ko, mangyayari. Tinigil ko. Praise be to God. Kahit tinigil ko ang lahat ng aking kinagisnan. Very religious, but not righteous. Alam nyo, nung i-release ang board exam ko, ako'y dumating ng palengke. Sila hindi ko naman alam sila nakakita sa dyaryo. Congratulations, Engineer Alicia Agbay. Pasado. Tinigil ko lahat. Pinatunayan ni Lord. Tapat siya sa kanyang salita. Alam ko marami ng pinatunayan ng Panginoon sa iyo na pinanghahawakan mong salita ng Diyos. Marami pa siyang patutunayan. Matuto lang tayong sumunod ng mabilis. Kung alam mo, ang Biblia ay salita ng Diyos, bakit hindi mo susundin? You know what? Sabi nga dyan ay full package. Binago ako ng Panginoon, kaya ako'y nagdesisyon ng tama. Because of the Holy Spirit. Ang bawat desisyon natin ng tama, ang dahilan, because of the Holy Spirit. Palapakan natin si Holy Spirit. Sunod. Sabi sa inyo, full package. Kasunod, operahing sinusitis. 1983 pa, problema na. Pinapakita ko sa asawa ko, yung mga natatanggal dito na mga laman. Sabi ni Dr. Palacio, kailangang operahan. Sabi sa Manila, ASAP na operahan. Operahan. Pero salamat sa Diyos, ako inabon again, totoo ang pananalig ko. Nakikinig lagi ako ng salita ng Diyos. Kahit doon sa Eternal Garden ginagawa, naroon ang mga kabaong binebenta. May isang room doon kami nagagawain. Ay naroon naman ang banal na espiritong kumikilos. Hallelujah, at gumagawa ng himala. Andun pa ang gawain.
Nakikinig ng taimtim, midweek. Nakikinig, tumataas ang faith ko. Sabi ko, hindi ako magpapaopera dahil ang aking faith ay nadadagdagan, tumataas. Patutunayan mo, Lord, ikaw ang manggagamot ko. Sabi, ASAP na operahan. Manila hanggang dito. Mga lumalabas, hindi na magandang amoy. Pero yun ang unang ginawang himala ng Panginoong Diyos. Walang operasyon hanggang ngayon, gumaling. Si Jesus ang manggagamot. Full package. Diretso ang pagpipreach. Iniwan ng kontindahan para lang sumama sa aking mga leader. Nakarating ako sa kulungan, minsan, iniwan ng kontindahan, gabi na, nasaraduhan na. Galit ang aking ama nung hindi pa siya born again. Hinahanap natin yan. Walang takot, makapag-preach lang. Iniwanan ko po ang tindahan para lang sumama sa leader, hahayo sa sambat. Katiba. Naririto kanina si mga Pastora Rose. Hahayo sa sambat. Naririyang. Alam niya ng Pastora Rose. Lasing. Hawak ang tabak. Habulin ka ng tabak. Pero nariyan ang pag-iingat ng Panginoon. Nariyan ang pag-iingat ng Panginoon. Sa may kamelya, hahayo kami. Mag-evangelize. Papahabol sa aso. Pero hindi ko naranasang makagat ng aso. Hindi ko naranasang tabakin. Hinabol lang naman. Pero ligtas. Why? Mahalaga. Full package. Sasarilinin mo ba yan? Kung alam mo, nararanasan mo, sasarilinin mo. Hindi. Hindi ko kayang sarilinin. Kaya ako'y nagdesisyon. Nung ako'y tawagin ng Panginoon, iwanan mo ang palengke. Kaya nakakasunod ako dahil ng Lord. Iiwanan ko sa walang imik kong asawa. Pero ako'y make faith. Ang Lord, bahala. Susunod ako sa iyo. At eto, biyaya ng Lord. Kayo, biyaya ng Lord. Full package. Ito, isang malaking hamon. Kalahating milyon lang ang pera. Kulang na pambayad sa lupa. Pero nung magsimula, dire-diretso, andyan ang mga alkansya, pinupuno ng barya para sa templo, nakabuo ng isang sanktuaryo. Sila'y kumukuha, nilalagyan lang yung coke. Yung ganyang kalaking coke, walang laman. Lalagyan lang ng ribbon. Iuuwi na ng mga tao. Pagbalik puno na. Pinagsasama-sama para sa templo ng Panginoon. At ito na po yung palakpakan natin si Lord. Church, amazing ang ating Diyos. Huwag mo sarilinin. Ikaw ako, kung alam mo, ang Diyos natin mapaghimala. Bakit hindi mo sabihin sa iba? Kung alam mong may langit at may impyerno at mapapahamak ang tao, bakit hindi mo ibahagi? Buksan mo yung tahanan, buksan mo yung puso, buksan mo yung buhay, magpagamit ka sa Panginoon. Hindi ka luki. Dito pa lang sa lupa, pagpapalain ka hanggang langit ang abot ng pagpapala. Maraming hinmala ang ginawa ng Panginoon. Full package nga eh. Anong need of salvation from satanic oppression. I remember, ang dami ko pong himala eh. Sobra. Di kayang, kung ililibro mo, dami. Ang dami, puro story, puro miracle ni Lord. Miracle ni Lord. Miracle ni Lord. I remember, ito'y amazing. Bukod pa yung, imagine nyo makinig kayo. Lumaki ang bukol sa aking ovary 1996. Hindi ko naramdaman. 7.6 centimeter. Hindi ko siya nararamdaman. Ang laki nun. 5.5 pa sa kaliwa.
Marami pa. Hindi ko yun nararamdaman. Lumalaki siya, hindi ko naramdaman. Magaling mag-alagang ama. Sabi ko, ang ating Panginoon Diyos ay magaling mag-alaga. Sa mga taong tapat, manananalig sa Kanya. Dito pala ako, yung pala natama. Magaling mag-alaga ang ama. Lumaki ang bukol, hindi ko naramdaman. Kailan ko naramdaman? Malaki na. Nung ako'y buntis. Buntis ako na hindi pwedeng pakialaman ng doktor. Dahil ako'y buntis. Sabi natin, praise the Lord. Buntis ako, hindi pwede ang gamot. May buhay. That was 1996. Pero ang maganda sa ating ama, magaling siya mag-alaga, lumaki ang bukol at dumami, kumalat. Wala akong naramdaman. Saka ko lang naramdaman nung hindi na ako pwedeng operahin. Dahil ako'y buntis. Palakpakan natin si Lord. Buntis ako, hindi pwedeng pakialaman at galawin ng doktor. Hindi pwedeng uminom ng gamot. Ang magandang balita, natunaw ng kapangyarihan ng Diyos. Natunaw lahat ng bukol. Pinag-pray ako, minsan lang ng Bishop Art. Natunaw, monthly, lumiliit ng lumiliit, hanggang ilabas ang bata ng cesarean, binuksan, walang bukol kahit isa. Ako'y ginawa ng himala ng Lord. Alam ko, ginagawang kayo ng himala. Kita ni Lord ang magiging decision nyo in the future. Maglilingkod ba kayo? Pakita nyo na ngayon pa lang. Hindi natatapos ang himala ng Lord. Job chapter 5 verse 9. He works in wonders that cannot be fathomed and miracle that cannot be counted. Ngayon pa lang, patunayan nyo na. Mahalagang kaluluwa ng tao. Napakahalaga ng kaluluwa ng tao sa Panginoon. Ang halaga niyan, yung buhay na inialay ni Kristo. Lahat ng tao, gusto ni Lord iligtas. Ngayon, ligtas ka na. Huwag mong sarilinin. Full package ang binibigay ng Lord. Full package. Last testimony. Sabi ko sa inyo, full package. The freedom from satanic oppression. Freedom sa anumang gusto ng kaaway na gawin sa'yo. Hindi papayag ang Lord, lalo at ginagamit ka. Hindi papayag. May patutunayan ng Panginoon. Sorry po. Nadala, naging emotional at ang Lord ay po'y napakabait. Tingnan niyo itong pangyayaring to. Yun po'y during the time ng Orchidarium. Umaga pa lang may mga pinagpe-pray ako. Ay, ako po'y may pinanggalingan. Ako'y naka-heels. Hindi ko na napansin yan. Naka-heels ako, kaya ngayon naka-rubber shoes ako. Naka-heels ako. May mga pinagpe-pray ako, sunod-sunod. Pagdating ng gabi, may meeting ako. Nag-drive ako. Yung pong aking sasakyan ay naka-slant doon sa aking parking. Ay ang buhos ng ulan ay matindi. Matindi ang buhos ng ulan, bahang-baha. Pero kailangan kong bumaba. May meeting ako. Ibinaba ko ang aking paa. Napagod. Naka-heels. Nilabanan ko yung naka-slant na position ng lupa. Nilabanan ko. Naka-attend pa rin ako ng meeting. Kaya lang, paggising sa umaga, hindi na ako makabangon. Di ako makabangon, pinasok ng lamig ng ulan. Hindi ako pwedeng hawakan at ibangon. Masakit. Hanggang liig. Kailangan ako'y bibitin at ako'y babangon. After ng mga deliverances. Kaya dito, full package talaga si Lord. Makinig kayo, ang ganda nito. Na-stress, pressure, hindi na ako makabangon. Nag-message ako sa bishop. Sorry po, birthday ninyo, Friday yun.
hindi po ako nakapunta dyan kasi hindi po ako makabangon. Sabi niya, papuntahin mo ang asawa mo sa inyo kasi ang aking asawa ay nasa palengke. Pupunta ako para may kasama ka pagpunta ko. Pinuntahan niya ako. Ang Inay Luming at ang Atitinay. Yan po ang Atitinay. Atitinay, wait ka lang. Witness sila. Dumalaw sila. Mahal na mahal ako ng mga yan ng Inay Luming, Atitinay. Lagi akong pinagpipray. Atitinay, marami rin niyang patotoo. Ng kagalingan. Biyaya. Sila'y naroon. Bishop, Atitinay ang Inay Luming. Dumalaw sa akin after ng prayer works. Nakita nila ang sitwasyon ko. Ako'y ganyan eh. Masakit. Pinasok ng lamig. Itong maganda eh. Pag ikaw ay may relasyon sa Panginoon, genuine ang faith mo, genuine ang relationship, tumataas ang iyong faith. Tumataas ang iyong faith. Alam mong may patutunayan si Lord eh. Eto ngayon. Yun ay araw ng Sabado. Naroon sila. Pinag-pray ako ng bishop. Pagkatapos ko ng prayer, witness yan, lumundag ako. Tanungin niyo kung masakit. Tanungin niyo kung masakit. Masakit. Pero hindi ako nagsalitang masakit. Sabi ko, magpipreach ako bukas. Pero masakit. Hindi ko sinabi yung masakit. Pero totoo masakit. Tapos, sabi ko, magpipreach ako bukas. Sabi nila, amen. Kasi parang paano? Kasi nga, napasukan ng lamig. Eto ngayon. Sabi ng Atitinay at ng Inay Luming, Bishop, aalis po sila papuntang Bohol para sa pastor's conference. Sabi po, sabihin nyo nga po kay Pastora. Pastora ang tawag pa sa akin nun. Kay Pastora, wag nang sumama. Ngayon po Sabado, Lunes na ng madaling araw. Sabihin niyo po, wag nang sumama. Sabi ko, sasama ako at mag-preach ako bukas. Amen. Ba't ganon? Hindi sila makapaniwala na may gagawin ng Lord. Kasi sa sitwasyon ko, sabi ng bishop, ikaw ay magpa-therapy. Papupuntahin ko sa iyo si Tatay Basil. Siyempre lalaki yun, matanda. Sabi ng asawa ko, salamat po pero pwede na po Sister Emmy. Nagte-therapy po iyon. So Sister Emmy nagpunta sa bahay. Alas 8 ng gabi hanggang alas 12:30 ng madaling araw, tinetherapy ako. At ganito, masakit yun. Habang tinetherapy ako na pinaalala ng Lord sa akin, sabi mo, nung preaching nung isang linggo, ang mga ibon sa kabila ng bagyo'y umaawit. O nga po, awit ngayon. Opo. Kaya nung ako hinihilot, pag masakit, sabi ko, Hallelujah! Hindi ako nasabing, sakit! Hindi. Ang sabi ko, Hallelujah! Hallelujah! Umaawit ako. And you know what? Ito ang magandang balita. Kumilos ang banal na espiritu. Gumaling ako. Nakalundag pa ako. Nakapag-preach ako. Nakapunta ng Bohol. Nakasakay sa zipline. Kasama ko ang Pastora Saile. Sumakay kami sa zipline. Mahirap sumakay kung hindi magaling ang balakang. Pero nakapag-zipline, pinatunayan ni Lord. Siya ang aking dakilang manggagamot. Ang dakila kong manggagamot ay manggagamot mo. Ang Diyos ng himala na kumikilos sa akin, kumikilos sa iyo. At ngayon kumikilos. Palakpakan natin si Lord. Ako po yung may interment service uli, mamaya. Magandang panahon, Lord. Doon po sa dyan. May interment service uli. Okay lang. Salvation. Hindi lang ako ang gagawa ng himala ng Lord. Kayo'y ginagawa na at magpapatuloy pa. Kung kayo ang tatayo rito, alam ko marami rin kayong patotoo. Amen. Sino nagnanasa na one day, tatayo ka rito bilang speaker, preacher. Magpapatotoo ka. Magpapatotoo ka. Alam ko maraming binubuong patotoo sa inyo ang Lord.
Kung hindi man dito, maging sa ibang bansa, gagamitin tayo ng Lord. Kayo, amen. And number 4, sign of your love for God and men. Ibahagi mo ang kaligtasan sa iba. Kung talagang mahal mo ang Diyos at mahal mo sila, hindi ka papayag na sila'y mapahamak. Pero paalala sa lahat, siguraduhin mo, ligtas ka na. Siguraduhin mo, seryoso ang relasyon mo sa Kanya. Siguraduhin mong nandyan si Holy Spirit ang maghahatid sa iyo at sa akin sa langit ay si Holy Spirit. Nasa iyo ba si Holy Spirit? Palakpakan mo si Holy Spirit. Ipipreach mo ang kaligtasan. Isi-share mo. Dalhin mo rito kung hindi mo kaya. Dalhin mo roon ang mga life group leader natin. Silang mag-preach kung hindi mo kaya. At least nagamit ka. Sa bahay mo. Sa kakilala mo. Dalhin mo. Yan ang utos. Kung mahal natin ang Panginoon, mahal ko siya eh. Alam niyo kung hindi niya ako pinagaling sa raming yun, baka ako'y below the ground na. Pero marami pa rin pinatunayan ng Lord na iba't ibang kagalingan, pati sa akin 3 anak. At sa inyo rin, nagagamit ako mightily for the glory of God. Why? Why? We need to share for others the love of God. If you love God and if you love others as you love yourself. And last, next week ko na lang po itutuloy, to receive answers to your prayers. Ang linaw ng sinabi ng John 15:16. Jesus Christ said that if you bear fruit that remains, you will receive whatever you ask of the Father. Ang dami ko pong for the glory of God. Ako po may mga na-save, may mga na-win sa Lord na naging pastor. 2 po yan. Hindi pala 2. More than isang apo na. Kasi yung aking siniran, nag-share. So, naging pastor. So, marami na po. For the glory of God. Kasi, Jesus Christ said, if you bear fruit that remains, pag ikaw ay namunga ng kagaya mo at nanatili, ano man daw ang hilingin mo sa Panginoon, ibibigay. Hiniling ko bang ako'y magka-Montero? Bagamat kailangan, hindi ko po never kong hiniling. Pero anong ginawa ng Panginoon? Kinilos kayong bawan at ako'y niregaluhan. Sabi ng Biblia, John 15:16, kapag ikaw ay nanatili sa Kanya at yung bunga mo ay nanatili, ibig sabihin, may naakay ka, naging pastor sila, ang dami pong naging pastor. Biyaya ng Lord. Anong sabi? Whatever you ask. Isaiah 65:24, hindi ka patapos sa paghingi, binibigay na ni Lord kasi mahal na mahal mo siya. At minamahal mo yung kapwa. Ibig sabihin, ano man ang hilingin mo, magdala ka, alagaan mo. Gagabayan ka ni Lord sa tamang pananalangan at ipagkakaloob ni Lord ang panalangin mo. John 15:16, you will receive whatever you ask of the Father if your fruit remains. Yung iyong naaakay, naaalagaan, patuloy ka pa rin nag-evangelize. Sa akin po, sabi ko nga, ay, okay lang tong ganitong boses. Nagkasunod-sunod ang mga kausap. May kausap ako noong isang araw, international. Ganito na ang boses ko sige pa rin. Naputo lang kasi nalobat na ako. 2 oras na mahigit. Nag-iinit na ako. Okay lang. Why? Kasi, yun ang gusto ng Panginoon. Patunayan yung mahal mo ang Panginoon. Share Christ. Bring people. Patunayan mong mahal mo ang iyong kapwa, dali mo sila sa Panginoon. At yun ang number 5, bakit mahalaga na dalhin ng tao sa Panginoon? Ano yun number 5? Ano man ang iyong hingin sa Panginoon,
Sa iyong pananalangin palang gagabayan ka. At higit pa sa iyong kailangan ibibigay ni Lord. Mag-alaga ka lang. Magdala ka ng mga tao palapit kay Kristo. Sino rito nagsasabing, Lord, pray to the harvesters, workers. Sino rito ang gustong magamit mo ng Lord ang buhay mo? Tumayo ka ngayon. Tayo aawit sa Panginoon. Sundo po natin next week. Meron po akong interment. This time, habang ikaw ay nakayuko at nakapingit, isipin mo, ilan ang kaibigan mo na gusto mong i-win? Close your eyes. Bow down your heads. Sige, pray. Pray. Ilan ang iyong kamag-anak na sira ang relasyon sa Panginoon? Hindi kilala si Lord. Ilan? Sige, pag-pray mo sila. The power of prayer. Pero ikaw, baka hindi ka pa rin ligtas. Siguraduhin mo bago ka umalis dito, ligtas ka. Sino bang iyong, habang ikay nakayuko at nakapikit, pakinggan mo ang aking tanong at sagutin mo sa harapan ng Panginoon. Sagutin mo ang tanong ko, sino ang iyong tagapagligtas? Sabihin mo kung si Lord, ikaw yun, Lord Jesus. Padalawang tanong, kaya ka bang iligtas ng iyong mabuting gawa? Huwag ka magkakamali. Hindi ka kayang iligtas ng mabuting gawa. Kaya ka bang iligtas ang pagiging relihiyoso mo? Hindi. Hindi. Magmamalaki ka eh. Kaya ka bang iligtas ng salapi mo? Hindi. Magbigay ka ng panahon sa Panginoon. Paano ka maliligtas? Totoong relasyon kay Kristo. Alam mo ba yan? Ipahayag ng iyong labi na si Jesus ang iyong Panginoon. Isurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Huwag kang magmamalaking ligtas ka na pero hindi ka naman marunong magpatawad. Hindi ka pa rin ligtas. Huwag mo sasabihin na ikaw ay nasa posisyon kaya ligtas ka. Pagmamalaki mo pa lang sa iyong posisyon, nagpapakitang hindi ka ligtas. Kung sa puso mo yung ipinagmamalaki mo ay ang iyong kalagayang ikaw ay nasa estado na maganda, ngayon pa lang sinasabi ko, pag yan ang ipinagmalaki mo, hindi ka pa rin totoong ligtas. Ang totoong ligtas ay mapagpakumbaba at mahabagin. Ang totoong ligtas ay maayos ang lumalabas sa bibig at walang pagbabanta. Ang totoong ligtas ay mapagmahal. Una sa Panginoon at sa iyong kapwa. Ang totoong ligtas ay binago. May buhay na binago ni Kristo. Walang pagmamalaki ang ipinagmamalaki ang Panginoong Diyos. Hindi ipinagmamalaki ang salapi, hindi pinagmamalaki ang posisyon. Walang lumalabas sa bibig na pagmamalaki at pagmamagaling. Dahil nasa iyo ay si Holy Spirit. Kaya kung meron kang pagmamalaki, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Kung may paulit-ulit na lumalabas sa bibig mong pagbabanta, magsisi ka at magpabago sa Lord. Kung ang iyong pinagmamalaki, ang iyong degree, ang iyong profession, ang iyong kalagayan, magsisi ka, magpakumbaba ka. Ikaw man ay nadyan sa online. Huwag mo rin ipagmamalaking magaling kang manalangin kung hindi ka naman marunong magpatawad. Sinabi ng Lord, wala kang mapapala. Pero marami kang matatanggap sa Panginoon kung sa iyong pananalangin punong-puno ka ng kapakumbabaan at punong-puno ng pagmamahal sa kapwa. Tatanggapin mo kahit ang hindi mo hinihiling. Kung ikaw ay mamumunga at mananatili ang iyong bunga,
Sabi ng Biblia, Church, malapit na dumating ang Panginoon. Patunayan natin ang nananahan sa atin ay Diyos ng pag-ibig. Si Kristo'y nagpakumbaba, nagpakababa. Sino tayo para magmalaki? Si Kristo ay mapagpatawad at pinapatawad niya, nagpapatawad. Magpatawad ka. Naunawaan kita, marahil ikaw ay nasaktan. Marahil ikaw ay nasugatan. Pero full package ang binibigay ni Lord. Kung naniniwala kang ang Panginoon ay nagbibigay ng anumang bagay, pati kalayaan mo ay kaya niyang ibigay. Kaya niyang ibigay na kay palayain. Huwag mo na laging sabihin, ikaw ay sugatan. Bakit? Hindi ka ba kayang palayain ni Lord? Narito ang Panginoon, nariyan, ikaw may nasa online. Kaya kang palayain ng Panginoon. Kaya kang abutin. Kaya kang pagpalain. Kaya kang gawa ng himala. Kung naniniwala ka, magpasalamat ka sa Panginoon at sabihin mo, great are you, Lord, overall. Great are you, Lord, overall. Ipagmalaki natin ay ang Panginoon. Lord, you are faithful. Great are you, Lord. Great are you, Lord, overall. Great are you, Lord. Hallelujah. Great are you, Lord, overall. We will declare, Lord, you are faithful. Lord, you are faithful. Great are you, Lord, Overall. Ikaw ang aming ipagmamalaki. Great are you, Lord. Sama-sama tayo sabihin natin, you are. You are the strength of my life, Lord. It doesn't It matter. doesn't matter what may come my way. You are the You strength. are the strength of my life, Lord. Kapit, kapit kay Lord. Holding on to you. You are the strength Thank of you, my Lord. life, Lord. Gumagawa ng himala si Lord sa'yo. Yara barababa. Hallelujah. Shire yara. Hold, hold. I'm holding. Gawing pangako. Taas ang kamay sa Panginoon. Bilang pagsusurrender ng iyong buhay. Taas ang kamay. Sabihin mo, I'm holding. I'm holding on to you. Sabihin mo ang panalangin ito. Banal na Diyos sa aking Ama. Sinusurrender ko po sa iyo ang buhay ko. Sinusurrender ko. Humihingi po ako ng tawad sa iyo. Humihingi po ako ng tawad Sa mga nabigkas kong hindi sa mga tama. nabigkas ko hindi tama. Mga salitang hindi kalugod-lugod sa iyo. Salitang hindi kalugod-lugod Nagawa ko sa- sa aking kapwa. Nagawa ko sa aking Naisip kapwa. ko sa aking kapwa. Naisip ko sa aking kapwa. Holy Spirit, kayo nananahan sa akin. Kayo nananahan Walang sa akin. ibang lalabas sa akin kundi ang Ibang tamang lalabas sa akin, kalugod sa kundi iyo. ang tamang kalugod-lugod Tulungan sa niyo iyo. ako. Tulungan niyo ako. Salamat, banal na Espiritu Santo. Salamat, Banal na Espiritu Santo. Ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Dahil ako may tunay na relasyon sa iyo, Kristo Jesus. Relasyon sa iyo, Totoo ang Kristo Jesus. pananalig ko sa iyo. Totoo ang Ikaw, pananalig ko Kristo sa iyo. Jesus, ang Ikaw, Panginoon. Kristo Jesus, ang Hari ng Panginoon. buhay ko. Hari ng Nananahan kayo, Holy Spirit, Nananahan sa kayo, akin. Holy Spirit sa akin. Binigyan niyo ako ng Bigyan kapangyarihan. niyo ako ng kapangyarihan. Kayo yon na kumikilos. Kayo yun na kumikilos. Nagpapagaling. Nagpapagaling. Nagpapatawad. Nagpapatawad. Kayo'y Diyos na mapagmahal. Kay Diyos Na pinagahari ko sa buhay ko. Hari ko sa buhay. Kaya ako'y magiging Kaya mapagmahal. ako'y magiging mapagmahal. Una sa iyo Una sa iyo. at sa aking kapwa. Sa aking kapwa. Dahil lahat ng mapuproduce na love, Dahil lahat ng mapoproduce na ito'y galing sa iyo, Holy ay Spirit. galing sa iyo, Holy Spirit. Lahat ng pinakamabuti Lahat ng pinakamaganda pinakamaganda na karakter karakter na makikita sa akin. makikita sa akin. Lahat ng ito'y dahil sa iyo, Lahat ng Holy ito'y Spirit. dahil sa iyo, Holy
Holy Spirit. Kayo ang bida sa buhay ko. Kayo ang bida sa buhay. Oh Lord Jesus, Lord Jesus, I surrender my I life to surrender you. my life to you. Use me, Lord, Use me, Lord. na ikaw ay maparangalan. Ikaw ay maparangalan. Ginagawan niyo ako ng himala. Ginagawa niyo ako ng Full himala. package ang ipinagkaloob niyo sa akin. Yes, I believe. Yes, I Tuloy-tuloy ang himalang Tuloy-tuloy matatanggap ang ko. himalang matatanggap ko. Tuloy-tuloy ang magandang Tuloy-tuloy relasyon ko ang sa iyo. magandang relasyon ko sa iyo. Tataas ang faith ko sa iyo. Tataas ang faith ko sa iyo. At makakaranas naman ako ng makakaranas himala naman ako at ng himala, biyaya at biyaya, Biyaya at biyaya. kalayaan at kalayaan. Kalayaan at kalayaan. Magliwanag po kayo, Kristo Magliwanag Jesus, po kayo, Kristo sa Jesus, buhay ko. Sa buhay ko. nang maakay ko Nang maakay ang ko. mga kaibigan ko, Ang mga kaibigan ang ko. ang makakakilala ko, Makakilala ko. katrabaho, Trabaho. palapit sa iyo. Palapit sa iyo. Ito po yung napakahalaga Ito po'y napakahalaga. dahil iniutos mo Dahil bago iniutos kayo mo, umakyat sa langit. bago kayo umakyat sa Lord Jesus, Lord Jesus, naniniwala po ako naniniwala po ako na ito'y mahalaga na ito'y mahalaga. dahil ito'y pagpapakita ng pagmamahal sa iyo Ito'y pagpapakita at ng pagmamahal pagpapakita sa ng pagmamahal sa kapwa. Pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Mahalaga na ilapit sa iyo ang maraming tao Mahalaga na ilapit sa iyo ang maraming na ako'y makapagbahagi ng kaligtasan na ako'y makabagbahagi na galing sa iyo, Lord ng Jesus, kaligtasan, na galing sa iyo, Lord Jesus, upang sila'y maibalik ang relasyon sa iyo Ibalik ang relasyon sa iyo. at matanggap din ang full package Matanggap din na ang full iyong package kaloob na iyong kaloob sa akin. sa akin. Ako'y pinaparanas mo Ako'y pinaparanas Tuloy-tuloy. mo, tuloy-tuloy ng iyong full package of iyong blessing, full package of blessing, spiritual, of spiritual, daloy sa pinansyal at material. sa financial at material. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' In name. Jesus' name. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hindi ka patapos sa akin. Hindi ka patapos. Marami pa kayong gustong patunayan. Marami pa kayong gustong patunayan. I'm willing, Lord. Taas mo yung kamay kung willing ka. I'm willing, Lord. I'm willing, Lord. I-anoint mo ako. I-anoint mo. I'm willing. I'm willing. Ako po ay may pagnanasa. Ako po'y may pagnanasa. At dagdagan nyo pa ang pagnanasa At ko. dagdagan niyo pa ang pagnanasa. Na ilapit sa iyo ang mga tao Ilapit sa iyo ang mga para ma-reconcile sa iyo Para at ma-reconcile maranasan sa iyo. din At ang mga maranasan himalang ang mga himala inihanda mo na inihanda at ang kaligtasan ang kaligtasan na iniaalok nyo ng na libre. iniaalok nyo Na sa iyong pangalan, sa Kristo iyong Jesus, pangalan, Kristo Jesus, ay may ay kalayaan, may kalayaan, may kapangyarihan, may kapangyarihan. na sa paggamit ng iyong pangalan, Sa paggamit na iyong ay pangalan, may kapangyarihan. ay may Ang kapangyarihan. panalangin ko naman ngayon, Panalangin ko naman dahil ako'y mamumunga, dahil ako'y mananatili ako sa iyo, mananatili ang aking bunga, ano man ang hilingin ko sa iyo, Ano man ang hilingin ko sa iyo, ay tutugunin mo. ay tutugunin. Sige, humingi ka ngayon. Lord, I agree sa iba't ibang panalangin ng bawat isa. Ang umasenso ang buhay, ang maging masaganang buhay, ang promotion, ang magandang trabaho sa lokal at abroad, ang himala ng kagalingan at kalayaan, ang magandang pagsasamahan sa loob ng tahanan. Panginoong Diyos, ang bawat negosyo, Lord, ay pagpalain nyo, paunlarin nyo. Trabaho makaranas ng uncommon favor of God and men. Ang mga nagsisipag-aral, maging seryoso sa pag-aaral, makatapos ng pag-aaral. Isusupply nyo ang lahat. Patutunayan nyo kayo'y healer, kayo'y provider, Jehovah Shammah laging kasama. Kayong makapangyarihang Diyos. Kung paano kayo kumilos sa bishop, kumilos sa akin, maraming patotoo. Inihiling ko, habang nakataas ang kamay ng bawat isa, gawan nyo ng himala, ng himala, ng himala, himala ng kaligtasan, himala ng kalayaan, himala ng kaunlaran ng buhay spiritual, himalaya ng kasaganaan, himala ng katugunan sa pananalangin. Salamat po, Ama. It is done, my Lord. Kayo yon ang kikilos sa bawat isa, Holy Spirit. Sealed by the blood of Jesus. Victory is ours. Amazing grace and blessing is ours because we are crowned with your goodness and bountiful harvest. Surely, surely goodness and mercy will follow to every one of us all the days of our lives. And we will dwell in the house of the Lord forever as we proclaim that the name of Jesus is above all names. We will make your name
Jesus Christ, famous. In Jesus' name. Ang lahat ay magsabi na, Amen.